Wala nga magawa. Dito ako sa bahay. Ano kayang gagawin ko? Mahiga. Wala namang magagawa. Nakakatamad din pala pag wala ginagawa. Pintuhan muna tayo sandali ha. Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella again. Good morning, good evening, good day sa inyong lahat. Ito sa kami sa Amerika. Siguro tag-ulan na din dyan sa Philippines or kung saang lugar dito kami sa Amerika nga ay 85, 90 degrees. Mainit. Ito ang nag-start, ang summer na kasi kami. At yung araw ay sobra init. Friday today. At may appointment kami ni Papa Dudes sa aming doctor sa podiatry. Yun ang nagpuputol ng aming mga kuko. Nadamay na kay Papa Dudes, na-declared ako before na diabetes. Pero nakabimaintain ko ang diabetes ko, pero nandoon ako, kaya pinuputulan ako ng kuko. Ng doktor, sila ang umaalis ng mga ingrown, lahat. So thank you sa halika. Samahan niyo kami, my friends and friendship, at ako ay aalis na. Hindi pa kami nakapag-almusal. Maya na lang pagbalik. Si Cass, hindi makapunta dito, may lagnat. Kaya kawawa naman si Cass dahil kahapon kaagad, my friends and friendship, si Cass ay yung may sinat. Kaya hindi pumasok ang nanay dahil may lagnat si Cass. Kawawa naman yung apo kong yan. Kasi paano ba naman ay mainit, kasagsagan ng init nung nakarang araw, lumabas sila ng nanay niya ng 2 o'clock ng tanghaling tap ng hapon at naglaro doon. Kaya siguro may naramdaman na yung bata, yung bang may viral o ano na siguro, may sipon, hindi pa lumalabas kaya ganon. Okay, tara, alis na tayo, my friends and friendship. Kami na naman dito ang sa suffer ng sobrang init. Grabe init, my friends and friendship namin dito. Minsan pag uminit dito ay parang sa oven ka, yung lumalabas ka sa oven, yung inopen mo yung oven, pagbukas mo, nakasplash sa mukha mo, ang init, ganun ang init dito. 3 hours later. Tapos na ang aming appointment ni Papa Dudes. At dito kami muna nag-park at bumili ako ng makain sa Chowking. Yung pansit, yung ito ganito, at pandesal. Dito lang kami kumakain sa harapan ng Chowking din. Ayaw namin kumain doon sa loob. Dito kami sa kotse. Nabusog na din ako, my friends and friendship. Kumain ako ng itong cheese bread at isang siupaw. Nako, grabe. At pansit. Ang sarap ng pansit pala ng Chowking. Ngayon lang na ang chow mein nila tawag dito. Ngayon ko lang na nalaman mo ba, sarap ang ano no? Sarap ng ano ng Chowking. So, gusto ko yung pansit, sarap iulam sa pandesal. Ang isang family tray is, pag binili mo yun is $22. Pero okay na siya. Sarap. Kaya pauwi na kami ng Bay Point, my friends and friendship. Ito, naputulan na ang paa ko. Yan. Inalis yung ingron. Yung doktor kasi namin ang yung maalis ng yung podiatry. Ang kung may ingron, siya ang umaalis. Kaya ang sarap-sarap ng pakiramdam pag inalisan ako ng ingron sa paa. Makati-kati na ang sakit. O, diba? So, pabalik na kami sa Bay Point. At si Zoe ay may school, pick upin pa ng nanay. Si Cass may sakit. Kahapon pang may sinat, kagabi may lagnat. Kaya hindi pumasok ang mami niya. At nagpapakalong, may sakit talaga. Ganon pag mga symptom ng viral, yung sipon. Mga 3 to 4 days pa bago yan mawawala ang lagnat. Bago lumabas ang sipon, saka na yun gagaling. Pero pinapabantayan ko lang kay Shen. Sabi ko, bantay mo lang, sundin mo kung mataas ang lagnat, punasan mo ng basang-basang ulo, tapos sundan ng punas ng towel na matuyo, punasan. Tapos yung mga ilalim ng kilikili, yung liig, pag sa likod ka ako, pag pinunasan mo sa likod, wag itagal, punasan kagad ng towel na natuyo. Pati yung mga paa, yung mga hita, para bumaba ang lagnat. Talagang grabe ang taas. Ang pagtaas ng lagnat pag sipon ang unang umatake pag viral sa bata. Kahit tayo, di ba? Unang atake sa atin, mga 3 araw pa bago tayo makaka-recover sa mga trangkaso. Yung bang sakit ng ulo. Yung bata hindi lang makapagreklamo, tahimik lang siya ng tayo. Kawawa nga si Cass, my friends and friendship. Sana gumaling na siya. Ito ang favorite namin every time na napupunta kami dito sa Concord o sa Vallejo. Ang siupaw ang target namin kinakain. Ang sarap talaga ng siupaw ng Chowking.
Halo-halo, my friends and friendship. Kakain kami ng halo-halo. Saan ang kutsara nito? Diba? Tara, kain tayo ng halo-halo, my friends and friendship. Sa mainit na panahon. Halo-halo from Chowking. Sarap. Gas muna kami. Tinabi ko muna yung halo-halo ko. Wala na yung lipstick ko. Gas muna kami. Malapit na kami dito sa bahay. A few inches later. Dito na kami. Kararating na namin. Check ko muna yung ito. Update ko kayo sa tanim kong kamatis, my friends and friendship. Oh, di ba? Lumalaki na din sila. May bunga na yun doon, oh. Maliit. Oh, yan. Sana ganito lang na walang araw. Ayan yung kangkong ko, my friends and friendship. Yung kangkong naming mga ginulay. Oh, may bulaklak na. May bunga na pala. Sana dumami ang bunga. Oh, maliliit pa yung iba. In-update ko lang kayo, my friends and friendship. Ang init-init. Ayan, may kangkong pa ko dito, my friends and friendship, oh. Ayan pa, oh, may bunga. May ano pala, dahon na. Ayan. Ayan. Eh, walang hadlang talaga sa masipag ka lang magtanim na buboy. Ayan yung cucumber ko. Ayan, lumalaki na sila. Nilagyan ko ng abono. Kaya ito na. Ang gagapangan nila. Ako naman tayo dito sa kabila. Oh, ayan yung kamote, tumataba na sila. Sa maraming tubig lang tumataba. Ayan yung cucumber. Dami kong tanim na cucumber dahil nagsipagtubuan yan noon nung inano ko, pinunla. At ito namang Baguio beans. Ay, ayan, oh, dami, my friends and friendship, ang kayang bunga. Ayan sa ilalim. Andoon. Ayan, maliliit. Ayan. Ang dami, may magugulay. Oh, malalaki na pala itong iba, oh. Ang dami na. Hey, grabe init, my friends and friendship. Halika. Pasok na lang muna tayo. My friends and friendship, nakatulog ako. Pagdating namin, galing sa doctor's appointment, ay nakatulog talaga ako. Talagang, yung bang bagong tikim ng sobrang init, yung mainit na mainit, kaya nagkaganon na, yung parang pagod na pagod yung katawan mo. Ayun, kaya ito dumating na din si Zoe. Hi, Zoe. Hi. Ano kinakain mo? Ayan, ang kinakain ni Zoe. I'm done. Ano, you're already done? What is inside the pouch? Oh, the French fries. You eat the fries. The other chicken nugget is for mommy. Yeah, eat that. Ayan, kumakain siya. Ako nakatulog ko haba ng tulog ko. Pag gising ko, may luto pa naman kami, my friends and friendship na ulam. Kaya yung nakapagpahinga ako sa sobrang nakakapagod sa araw-araw mong ginagawa. Yung sumakit na yung paa ko, yung binti ko. Yung bang parang nag-akyat ako ng bundok, ng pagkataas-taas na bundok na napapagod ang buong katawan ko. Kaya nakapahinga din ako. Kaya okay na ako at ang sarap ng aking pakiramdam. Pumasok ako dito, my friends and friendship. Doon ako galing sa labas. Tinatamad na din ako doon na magstay sa labas. Kaya dito ako ngayon. May balak na naman akong mukhang higa ako at masarap magpahinga. Lalo na bukas, Saturday. Kaya ang tulog ko nito, diretsuhan hanggang gusto kong gumising. Ilang araw ako napagod. Oh my God. Ilang ako napagod ang mga binti ko. Bango na naman ako. My friends and friendship. Nakahiga ako, tinatapad ako naman na nakahiga. Sakit ang ulo ko pag nakahiga. Nagprito ako ng saging. At saka ito kape. Ito na lang. Nakakatamad din pala pag walang ginagawa.
Ikahapon ba naman, busy ako kahapon dahil nandito si Skas, nandito si Mami, nag-prepare ako ng aming lunch. Grabe kahapon ang kamas-kamas ko. Para si kasi may mainit ulo ni Kas dahil may sakit. Hindi naman siya perwisyo pero nagpapabuhat. Ang sakit ng katawan ko. Ito yung mga binti ko. Sobrang sakit. Kaya ito akin na lahat ang pagkakataon ngayon. Ang magpahinga, matulog, mahiga, pero hindi naman ako inantok. Hindi naman ako natutulog dahil nakatulog pala ako kanina. Nung dumating ako galing sa appointment namin ni Papa Dudes, pagising ko, ayaw ko naman pagising pag nakatulog ako. Okay sana, kaya lang parang di maganda ang atmosphere mo pag nakatulog ka sa araw. Okay lang sa gabi. Ito naman ngayon, akin na napapahinga ko, punta ako sa kwarto, nagugutom ako, kakain ako ngayon. Nagprito ako ng saging. Mga halo-halo ako, nasasawa na ako. Ito naman ako, sa kape na naman ako. Hindi naman ako, sinabay ko ang kape at saka halo-halo. Kanina pa yung halo-halo. Pag sinabay ko yun, malamang magtatanggalan lahat ang mga ngipin ko. Tara, merienda tayo. Ito saging na prito. Pagpunta ko kasi kahapon sa store, ang daming saging. Ang gaganda ng mga saging. Kaya nakakuha ako ng isang ano ba tawag nito? Isang pili, yung isang sapad sa amin. Ang lalaki. Ito, prito-prito ako. Kapaanda ng air conditioner. Malamig naman dito sa loob kasi mainit ngayon. 27 degrees kanina. So, kain-kain lang muna ako. Mamaya, naglalaro din ako sa cellphone ko ng mga games. Tinatamad na din ako. Naubos na yung aking puhunan doon sa aking cellphone. Ito na naman ako, yung tsura ko. Kumusta na kayo dyan, my friends and friendship sa Pilipinas? At sa kung saan man kayo, kung saan kayong mga lugar, mga nasa abroad ka mo, ingat-ingat lang kayo parati. At sa Philippines, na mga friendship ko, ingat din kayo at shoutout sa iyong lahat. Kami rin dito, ito nag-iingat din at dinadasal na in good health lang parati. Diba, yun lang naman ang ating gagawin. Wala nga magawa, dito ako sa bahay. Bumili ako ng tinapay kanina. Ito hindi pa naubos yung nabili kong tinapay hapon. Ayan, nabili ako ng cheese bread at saka yung pandesal. Wala, hindi ako muna magluluto. Ayan pa yung natira kong saging. Ayan. Kaya pagkatapos ko nitong kumain, babalik ulit ako sa kwarto. At ano kayang gagawin ko? Mahiga. Wala namang magagawa. Kami lang ditong 4. Nakapagdilig na ako ng aking tanim. Nandito ako sa labas. Ang sarap ng hangin. Naka-aircon kami doon sa loob. Ay malamig naman. Kaya masarap dito pag nadampian ng init. Nakapagdilig na din ako. Ayan happy na yung mga tanim ko. Kaya yan. Kaya nakapagpalapas na din ako ng dog. Yung dog ni Charel. Kaya ito pa-relax ako dito si Mama Ella sa labas. At it's almost 7:30 na my friends and friendship. Pero tingnan niyo my friends and friendship, tirik pang araw. Ayan. Iniisip namin. Sabi ko kay Papa, ano kayo umuwi na tayo ng Pilipinas by this September or October. O kaya November, sabi niya. Baka mamaya bagyo din yun. Sabi ko, di ba yun ang gusto mo, yung malamig maulan, ayaw mo ng summer. Sabi niya, okay na yung next year, yung January. Atat talaga ako, my friends and friendship na makauwi. Kasi unang-una, gusto ko talagang ayusin yung aking SS. Para matapos na okay na pagbalik ko na dito, okay na yun. Sayang pa yun kaya, di ba? My friends and friendship, gusto kong ayusin. At gusto ko rin na ibisita ang libingan ng mama at papa ko din. Kaya marami pa akong gustong gawin sa buhay habang ganito ang aking edad na kaya pang mag-isip, kaya pang lumakad, kaya pang tumawa, ngumiti na may ngipin pa ako. Gusto kong umuwi at doon mag-enjoy mo na pero hindi pa pwede. Kung pwede lang, every year, katulad noon, nung nandito kami, nung pagdating namin dito sa Amerika, kayod kami sa loob ng 3 years. Tapos, hindi naman namin alam na kailangan every end of the year magpapakompute ng
tax, yung mga W2 magpapakompute. Iilan ang anak kong minor noon? Halimbawa, dalawa kami nagtatrabaho ni Papa Dudes, si Jarrell, si Shendel, si JR, at saka si Judelia, yun ang minor ko noon. Ang dami kong refund nung time na yun. Nagre-refund ako every end of the year ng mga 6,000, 7,000 dahil low income kami. Kaya, yun ang refund namin. Yun ang ang ginagamit namin pag nagbakasyon. Hindi pa gaanong kahirap noon ang buhay dito sa Amerika. Marami para yung mura lang ang mga bilihin. Ang $100 ay mga 2 cart ko nang pinamimili, puno ang mga cart na yun sa mga pagkain namin. Kaya low income kami din. Tapos itong anak kong si JR, ay pinaaral namin yan doon siya nilagay namin sa special school. Ang ibig sabihin ng special school ay yung mga late development na mga bata, yung hindi marunong magbasa, hindi marunong masyadong magsulat, kaya nilagay namin sa special school na under siya ng State of California, yung North Bay. Pintuhan muna tayo sandali ha. Kaya yung si JR kasi noong dinala namin, nung maliit pa yung nagkasakit ng meningitis, nung pagdala na, medyo parang na-late siya. Nag-graduate din siya ng high school, pero hindi masyadong nag-i-English, pero iwan ko ba sa mga teacher niya, naiintindihan din siya kahit tagpi lang ang English ni JR. Lahat ang privilege binigay talaga sa kanya ng state. May tinatanggap yan dati na yung hindi pa siya nagtatrabaho, yung under siya sa training center ng North Bay ng state. May tinatanggap yan ng food stamp na mga 600 ang kanyang food stamp noon na tinatanggap. Ako ang care provider, ako ang humahawak ng card. Yung card yun ang tinatanggap niya. Tapos, mayroon pa siyang SSI. Ako ang care provider din niya. Kaya ako ang nagpo-provide sa kanya mga damit, pagkain doon. Ang food stamp niya, pag mababa ang kanyang food stamp, malaki ang SSI niya. Pag mababa ang SSI niya, mataas ang food stamp niya. Ay, ngayon, yun ang pero nung matagal din siyang nag-avail at libre siya sa mga medical. Libre na. Yun ang maganda, my friends and friendship. Ang mga nagpupunta dito na mga matatanda, yung mga hindi na makapagtrabaho, at yung mga bata, yung mga may mga anak na mga special. Alagang-alaga talaga ng Amerika ang mga special. Binibigyan talaga nila ng halaga at hindi mo mabasta-basta yun. Pag pumasok sa store, pag ma-apply ng trabaho, inaano talaga yun, ina-accommodate talaga yung mga yan, mga special. Yung kinakampihan, yung hindi sila pwedeng i-discriminate, hindi sila pwedeng i-harass. Dahil Amerika ang kontra mo. Pag ginawa mo yan sa kanila, special talaga sila yan. Kaya yun, nung bandang huli na, na-train sila sa North Bay, si JR, hanggang sa natutan gusto niyang mag-job. Nasolo siya ng ayaw niya ng may mga job coach. Kaya nag-apply sa Jollibee, natanggap yun. Dito nagtatrabaho, kaya pinutol na ang food stamp, inalis na ng state. Pinutol na ang kayang SSI dahil kumikita na. Ganon, yung mga lola na pumupunta dito, maswerte yun. Dahil pagdating dito, after mga 5 years, or after 4 years, or after 3 years yata, ay tumatanggap yun ng food stamp galing sa government din. At tumatanggap ng SSI. Yun, yung ganun ang alaga ka talaga dito sa Amerika. Kaya lang, mahirap rin, lalo kung hindi ka nagda-drive sa pagpa-follow up ng mga papers for application sa health, application sa SSI, application sa mga food stamp. Kasi pag pumunta ka sa SS, isang bali package deal yun eh. Pag nag-apply ka ng SSI, kasali na doon ng health, pero pupunta ka rin sa health building doon sa mga nag-apply ka ng mga medical, pupunta ka doon at magkatabi lang yung mga food stamp. Kaya lang mahirap sa may matatanda kung walang mga anak na nag-a-assist. Dahil minsan dito ang mga anak may mga trabaho din, sila ang nagda-drive. Katulad ni kay Papa Dudes. Kaya ang mga matatanda dito, pag napunta na may edad din na makapagtrabaho, inaalagahan niya ng Amerika. Talagang may mga food stamp yan sila. May mga counting allowance yan sila sa state. Ayun, ganun talaga. Maganda ang Amerika. Kaya lang,
mahirap, walang magbibigay ng transportation sa iyo kung nagtatrabaho ang mga anak, lalo kung hindi ka nagda-drive. O noon, nag-aral ako mag-drive. May naatrasan lang akong nabangga na puno, kaya ayaw ko nang mag-drive ngayon. Natatakot na ako. Nervous na ako mag-drive. So, yan ang ano dito sa Amerika. Mas alaga din nila dito ang mga matatanda, may mga medical, kompleto. At yung mga hindi matanda hindi nagtatrabaho, may tinatanggap naman sila na aid sa government, may mga food. At nung pandemic, ang dami-daming mga pagkain na pinamimigay. May mga truck na nag-iikot at pinamimigyan kami sa mga bahay-bahay. Nung pandemic, yung may mga edad na hindi na nakalabas. At kaya binibigyan ng mga pagkain, ng mga pakpak ng mga pagkain, may mga gamot. Yun ang maganda din dito sa Amerika. Pero sobrang taas ng mga bilihin. At dahil siguro, sa dito ngayon sa Amerika mabait kasi ang Amerika Kaya kung sinang gulo ang away doon napapadala ng maraming pera. Ganon talaga ang buhay dito sa Amerika. Hindi ka pinababayaan ng pagmatanda ka na. Pero pag bata ka, magkayod ka, mapangbayad ka sa tax. Yun lang. So that's it for today, my friends and friendship. And thank you for watching sa may click kong vlog. At don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Boholano. Don't forget to hit the notification bell para lagi-lagi ko kayong updated sa aking mga vlog. At nabigyan ko rin kayo ng mga counting mga ano ba tawag nito? Yung mga ideas. Yung binibigay ko rin sa inyo na kung ano ang nandito din sa Amerika. Mayaman ng Amerika. Lahat ng pagkain gusto mong kakainin. Pati kinakain ng mayaman sa Pilipinas, kinakain lahat dito. Pantay-pantay dito sa Amerika. At ang buhay dito sa Amerika ay pag masipag ka, ay sagana ang buhay. Bye-bye!